Ito ay isang spirit beast na ahas na may 100% katapatan. Dahil sa napakataas na presyo nito, lahat ay takot na bilhin ito. Pero handa ang mga tao na ibenta ang lahat ng kanilang ari-arian para lang makipagkontrata rito. Pero ikaw lang ang binaliwala ang ganitong uri ng spirit beast. Sa halip, gumastos ka lang ng 5,000 para bumili ng isang spirit beast na pagong na may 1% katapatan lang. Kahit na sa unang beses pa lang na makita ka nito, gusto ka na nitong lamunin ng buo. Pero hindi ka nag-atubili. Ginawa mo itong iyong unang alagang halimaw sa pamamagitan ng kontrata. Dahil lang yan sa nagising mo ang ancestral fin system, na kayang gawin ng mga spirit beast na may lahing mas mataas sa 1%. Na mag-evolve pabalik sa anyo ng mga sinaunang halimaw na matagal nang naubos. Kasabay nito, ang katapatan ng spirit beast, at ang pagiging tugma nito ay parehong magiging 100%. Sa mga sandaling ito, inilabas mo ang isang mababang antas na antang-antang para sa kontrata. Handa ka ng piliting makipagkontrata sa Jade Pattern Spirit Turtle na nasa harapan mo. Ang hindi mo inaasahan, todo-todo ang paglaban ng Spirit Turtle. Ayaw nitong kilalanin bilang amo ang isang pobreng tulad mo. Matapos ang kalahating oras ng pagpipigil sa isipan nito, matagumpay na naimarka ang antang-antang sa ulo ng Spirit Turtle. Binabati kita, host, sa matagumpay na pakikipagkontrata sa isang Spirit Beast. Sinimulan na ang pagbabalikan nyo ng Spirit Beast. Binuksan na ang Myriad Beast Index. Sinimulan na ang assimilation. Binuksan na ang Ancient World Training Ground. Panimulang regalo, isang bote ng Ancestral Regression Liquid. Kayang gawin nitong ang Transcendent 1-star na Jade Pattern Spirit Turtle ay mag-evolve at maging Transcendent 2-star na Blood Pattern Savage Turtle. Malinaw sa pagkakatanda mo na ang nag-evolve na Spirit Turtle. Dapat ay maging isang Jade Spirit Turtle. Ano namang klaseng nilalang itong Blood Pattern Savage Turtle? Nagkamali lang ba ng anunsyo ang sistema? Pagkatapos, kinuha mo ang encyclopedia ng mga spirit beast na bigay ng eskwelahan. Para tingnan muna ang mga katangian ng Jade Spirit Turtle. Jade Spirit Turtle, Transcendent 2-star. Pagkatapos ay binuksan mo ulit ang sistema. At sinimulang tingnan ang nag-evolve na Blood Pattern Savage Turtle. Blood Pattern Savage Turtle, Transcendent Level 2-star. Natatanging kakayahan, blood combustion. Ang dugo ng Blood Pattern Savage Turtle ay nag-aapoy. Ang lakas, bilis, at depensa ay tumataas ng 3 beses. Nang makita mo ito, natulala ka na lang. Maituturing pa bang pagong itong Blood Pattern Savage Turtle? Pakiramdam ko, kahit ang mga alagang tigre ay hindi ganon kalakas. Pagkatapos, hindi ka na nagdalawang isip. Agad mong ginamit ang Atavism Liquid sa Jade Striped Spirit Turtle. Ang Spirit Turtle sa loob ng kulungan ay lumaki ng kaunti. Kasabay nito, ang kulay ng talukap nito ay naging matingkad na pula. Habang hinihintay mong bumalik ito sa anyo ng ninuno nito, biglang umingay ang group chat ng klase ninyo. May nag-post tungkol kay Wang Hao ng Class 2, gumastos daw ng 1,000,000 para bumili ng isang Spirit Snake na may pambihirang kalidad. Tapos, gumastos pa siya ng isa pang 1,000,000 piso para sa Evolution Liquid. Para mag-evolve ito sa isang extraordinary 2-star na Jade Scaled Snake. Grabe, ang galing. Sulit na sulit ang ginastos niyang 2,000,000. Siguradong pasok yan sa top 10 sa entrance exam. 100% makakapasok sa isang mataas na akademya para sa mga beast tamer. Pero mas malakas pa rin si Liu Xiao ng klase natin, di ba? Nakapag-evolve siya ng isang extraordinary 2-star na Crimson Flame Spirit Fox. Ang lakas niya, nasa 110. Kayang durugin ang isang truck sa isang hampas lang. Ano ba namang mga halimaw yan? Tayong mga extraordinary 1-star lang. May pag-asa pa kayang makapasa sa entrance exam. Habang binabasa mo ang usapan nila, bahagya ka lang na napangiti. Ang Jade Spirit Snake ni Wang Hao ay may lakas na 70. Ang Crimson Flame Spirit Fox naman ni Liu Yanro, 110. Parehong walang binatbat sa Blood Striped Savage Turtle mo. Dahil sa atavism system na to, lahat ng alaga mo ay pwedeng bumalik sa anyo ng kanilang mga makapangyarihang ninuno. Hindi sila maihahambing sa mga alaga ngayon na parang mga sanggol lang. Hindi ko muna iisipin kung magiging pinakamalakas akong beast tamer. Ang mahalaga, siguradong makakapasok ako sa isang magandang akademya. Bigla, may sumulpot na bagong mensahe sa group chat. Tiyo ko yung nasa law enforcement. Pakuhuli lang nila sa mga ilegal na nagbebenta ng mga tinapong, spirit beast. Nakuha nila yung listahan ng mga bumili. Hulaan nyo kung sino ang nasa listahan. Sa puntong yun, lahat ay naging sobrang mausisa. Sino kaya tong baliw na walang pagpapahalaga sa buhay niya? Kasi naman, sobrang baba ng loyalty ng mga ganoong klaseng alaga. Talagang hindi sila ligtas alagaan. Kung swertehin ka, masusugatan ka lang, mau-ospital, at masasayang lang ang contract talisman mo. Pero kung minalas ka, baka ikamatay mo pa hindi talaga sulit ang panganib. Pagkatapos noon, ipinadala na ng kaklase ninyo ang litrato ng listahan sa grupo. Beast Tamer First High, Year 3, Class 3 Tian siyang ika-12 ng Mayo.
Gumastos ng 5,000 para bilhin ang Jade Striped Spirit Turtle na may 1% control rate. Agad na tumahimik ang GC. Habang ikaw naman ay biglang kinabahan. Paanong nalik ang listahan ng mga buyer? Samantala, sunod-sunod kang itag ng mga kaklase mo sa GC. Baka tepat na si Tiansheng at Tiansheng. Mahirap na nga, ambisyon pa maging Beast Tamer. Kaya ayon, kapit sa patalim na lang. Diba't na-awaken niya ang all-attribute Beast Tamang. Sayang lang ang ganoong kagandang talento. Napangisi ka na lang habang pinapanood ang sunod-sunod na pang-iinsulto sa GC. Sige, pagtawanan niyo muna ako. Pagdating ng final advancement exam, malalaman ninyo kung sino ang tunay na walang kwenta. Maya-maya lang, may isa na namang nagsalita sa GC. Buti na lang talaga at hiniwalayan ko na siya. Kundi, baka napagsamantalahan pa ako ng demohong yun. Ang nagsalita ay ang ex-girlfriend mo, si Liu Ruyan. Nagtaksil siya at pumatol sa young master ng pamilya Liu ng Jiangcheng, si Liu Yanro. Pagkatapos, bigla ka na lang niyang tinapon na parang basura. Bago kami maghiwalay, gusto pa kong pagsamantalahan ng manyak na yan. Niyaya niya akong mag-check-in, pero tinanggihan ko. Tawang-tawa ang lahat sa GC. Sa puntong iyon, kumukulo na ang dugo mo sa galit. Para lang makuha ang loob ni Liu Yanro. Nagawa niya pang magkalat ng kasinungalingan sa GC. Noon, muntik nang ma-kick out si Liu Ruyan dahil sa grades niya. Kung hindi lang dahil isa kang henyo sa klase. At tinulungan siyang mag-aral ng husto. Malamang ay hindi na sana siya nakagraduate. Kailanman ay hindi mo siya niyayang mag-check-in. Sa katunayan, siya pa nga itong ilang beses nag-alok na iyon ang maging kabayaran sa'yo. Pero sa tuwing ginagawa niya yun, palagi mo siyang tinatanggihan. Ngayong tinapon ka na niya at kumapit kay Liu Yanro. Binigyan pa siya nito ng milyon-milyon. Para ibili ng isang 2-star, extraordinary level na light feather fledgling. Dahil doon, naging isang second-rank Beast Tamer si Liu Ruyan. At halos lahat ay may alam sa sitwasyong ito. Pero walang sino man ang namutya kay Liu Ruyan sa pagbebenta niya ng katawan. Sa halip, tingin pa nila sa kanya ay napakagaling dumiskarte. Isang tunay na panalo sa buhay. Habang iniisip mo ito, lalo kang nanggigigil sa galit. Agad kang nagsimulang mag-type sa group chat. Liu Ruyan, sige lang, magkalat ka ng chismis ngayon. Pero sa mismong entrance exam, huwag kang magpapakita sa akin. Nakita ng lahat ang biglaang pagsulpot ng bida. Naglakas loob pa talaga siyang hamanin sa publiko ang isang second rank na Beastmaster. Agad na nagtawanan ng lahat. Tiansheng, ano naman ang ipanlalaban mo kay Liu Ruyan? Yung mabangis mong beast, yung Jade Pattern Spirit Turtle, di ba? Ano bang itsura ng reject na nabili lang sa halagang 5,000? I-post mo kaya sa group chat para naman makita naming lahat. Sa mga oras na yun, nagbanta na rin si Liu Ruyan. Hihintayin kita, hahayaan kong ang aking light feathered bee-bird ay kainin ang Jade Pattern Spirit Turtle mo. Para tuluyan kang maging isang basahan na hindi na makakabangon pa. Aakma ka sanang mag-type ng sagot, nang biglang tumunog ang system notification. Kumpleto na ang atavism ng extraordinary level 2-star na blood pattern barbarian turtle. Agad mong ibinaba ang cellphone mo at tumingin sa kulungang bakal. Wasak na ang kulungang bakal. Ilang beses na mas lumaki ang katawan ng blood pattern barbarian turtle. Kasabay nito, napuno ng magagaspang na tinik ang likod nito. Ang mga mata nito ay puno ng kislap ng kabangisan. Ngayon mo lang napansin na kahit mas naging malakas ang barbarian turtle, mas naging tahimik din ito. Sinubukan mo siyang bigyan ng utos. Iunat man ang ulo o iwagayway ang buntot. Agad niya itong ginawa ng walang mintis. Mukhang 100% ng sinusunod ng barbarian turtle ang mga utos. Ito pala ang dagdag na talento mula sa system. Kahit ang barbarian turtle na may lahing mabangis na beast ay napapasuko. Sa mga oras na yun, dali-dali mong tinakpan ang iyong bibig. Mula nang magkaroon ng lamat sa lahi ng mga mababangis na beast, naging isa itong ganap na bawal para sa mga tao. Mayroon pang ang isang patakaran. Sa oras na may matagpo ang isang mabangis na beast, kailangan itong puksain agad para maiwasan ang gulo sa hinaharap. Kaya naman, kailangang maging top secret ang system na ito. Pagkatapos, tiningnan mo ulit ang mga function ng system. Ngunit napansin mong kulay abo ang Ancient World Training Ground. At ang kailangan para mabuksan ito ay 10,000 bawat gamit. Nang i-click mo ito, doon mo lang nalaman na isa pala itong lugar na katulad ng para sa combat training ng mga beast. Sa totoo lang, napakamahal ng mga training ground para sa mga beast. Ang isang beses na paggamit ay umaabot na sa mahigit 100,000. Kung ikukumpara mo, hindi na talaga mahal ang 10,000. Total, malaking tulong talaga ang combat training sa Ancient World. Isa yan sa 3 bahagi ng major entrance exam. Ang unang pagsubok ay ang Spirit Beast Aptitude at Compatibility. Ang pangalawang pagsubok ay ang level ng Spirit Beast. At ang pangatlong pagsubok ay ang aktwal na laban. Ito rin ang pinakamalupit na bahagi ng pagsusulit. Sa mga nakaraang taon, maraming Spirit Beast ang namamatay sa pagsubok na ito. May 2 paraan para makakuha ng combat experience. Ang isa ay ang lumaban sa mga tunay na Forbidden Zone. Pero masyadong delikado yun, halos tiyak ang kamatayan. Ang pangalawa ay ang pumunta sa mga training ground para sa Spirit Beast na gawa ng tao. Dito, makakakuha rin ng sapat na combat training ang mga Beast Tamer. Pero ngayong malapit na ang exam,
Matagal nang nabook ng mga mayayamang estudyante ang lahat ng training grounds. Kaya kailangan mo munang humanap ng paraan para kumita ng 10,000. Para mabuksan ang training ground ng Ancient World. At para mapahusay ang combat skills mo. Kaya naman pumunta ka sa Jiangcheng Guild. Naghahanap ka ng mga simpleng trabaho para kumita, gaya ng pagbibenta ng mga gamit o pagpapaamo ng mga hayop. Pero pagkatapos ng matagal na paghahanap, ang nakita mo lang ay isang quest para maging isang Spirit Beast Combat Trainer. Karaniwan, ang mga kumukuha ng ganitong serbisyo ay mga estudyanteng malapit na ring mag-exam. Gusto nilang makakuha ng mataas na ranggo, pero hindi nila kayang magbayad para sa mga training ground. Kaya naghahanap na lang sila ng combat trainer na pupunta sa kanila. Mabilis mong pinili ang quest na may pinakamataas na bayad. Para sa'yo, perpekto ang misyon na ito. Kaya agad mo itong tinanggap, at pumunta ka sa lugar kung saan ay poproseso ang papeles. Isang babaeng nasa 20 anyos ang sumalubong sa'yo. Pero naging kakaiba ang reaksyon niya nang makita ang quest na kinuha mo. Sigurado ka na ba rito? Ka-level mo lang na beast tamer ang kliyente mo. Wala kang malaking lamang sa kanya. Hindi mo masasigurong magiging ligtas ang spirit beast mo. Buong kumpiyansa kang tumango. Pinag-isipan ko na. Nag-alinlangan ang receptionist. Pero naisip niya na matagal nang nakapost ang quest na to. At wala pa rin kumukuhang angkop para dito. Nagmamadali na rin ang kliyente. Isa pa, galing sa mataas na antas ng lipunan ang kliyente. Hindi niya kayang banggin ito. Dahil sa mga naisip na yun, tinatakan na ng babae ang papeles at pumayag. Pagkatapos, umalis ka na sa guild para pumunta sa lugar ng misyon. Pinanood niya ang likod mong papalayo. Napabuntong hininga siya. Siya na ang 13 sumabak sa misyong ito. Sana makabalik siya ng ligtas.